At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Presidential Decree number 17 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Oo, nangako siya na kapag naging administrator na siya, gagawin akong chief CBO ng barangay at gagawin ka namang tesorera. At deputy chief CBO naman si Bunjing. Oo. Kaya kailangang tumulong tayo para magkaroon lagi ng problema si Kapitan Karyong. At kapag naatake siya, matutuluyan na. Magtatagumpay tayo. Kaya suportahan natin si Kagawad Asyong sa plano niya. Lang, parin boy. Tulungan niyo akong sawayin sila. Sinong sasawayin na sinasabi mo, ha, Bunjeng? Sila Kagawad Asyong at Kagawad Along. Nag-aaway sila, mukhang magpapatayan na. Naku, halika boy, tulungan mo ako. Sawayin natin sila. Baka mapatay ni Kagawad Asyong si Kagawad Adong. Mabibilanggo siya at maglalaho na ang ating mga pangarap. Kaya halika na, bilisan mo! Ay, Kapitan! Kapitan! Breg, ano nangyari sa'yo? Nayatin mo na ba yung kagagaling lang dito na kawanin ng Municipal Agriculture Office? Ay, naku, Kap. Ay, naku, hindi ko sila nayatin. Bakit hindi mo sila nayatin? Ano bang nangyari? Naku, Kap. Pagdating namin sa parada ng tricycle, naku, biglang nag-away sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong at parang magpapatayan na sila. Kaya yung kawani ng Municipal Agriculture, naku, tumakbo rin at hindi ko alam kung saan nagpunta. Naku, Panginoon ka, ang mga walang hiyang dalawang yun nakagawad itinaon pa ang pag-aaway nila nang bibisita tayo. Naku, nakakaya sa kanya. Tanong pa naman sa akin kung peaceful ba ang barangay natin. Sabi ko sa kanya, oo. Ipinagyabang ko pa nga sa kanya na napatahimik ko ang barangay. Tapos ngayon, ganyan ang nangyari. Mapapatay ko ang dalawang yun. Mapapatay ko sila. Kailangan mapahuli sila sa pulis para magtanda ang dalawang yun. Ayos ang drama natin, pare. Ang daming naniwalang nag-away tayo at magpapatayan kanina. Oo, pare Adong. Siguradong nahihiya ang Karyong na yon. Dahil narinig daw ni Bunjeng na ipinagyayabang daw ni Karyong na tahimik dito sa atin. Ngayon, napahiya siya. Oo, pare. Akala niya makakapurma siya. Sisirain natin ang karangalan niya, pare. Oo, pare. Hindi natin siya titigilan hanggang muli na naman siyang atakihin. At sa palagay ko, pare, matutuluyan na siya. Mamamatay na rin siya sa wakas. Oo, pare. Hindi magtatagal, mamamatay na siya. Pare, ano yon? Pare, may pulis na dumating. Bakit kaya? Kagawad Asyong! Kagawad Adong! Mga pulis kami! Kailangan sumama kayo sa amin! Sa presinto at huwag kayo magtatangkang tumakas para hindi kayo masaktan! Pare, uulin tayo, ha? Patay! Hindi totoo ito! Hindi!
Veronica, hinuli na pala ng pulis si Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Oo, Pining. Mabuti naman para magtanda sila. Namimihasan na sila kasi. Biruin mo naman ang pinagagawa nila. Alam nilang may session. Tapos hindi sila pupunta. Tapos pinahiya nila si Kapitan doon sa kawani ng Municipal Agriculture na umimbestiga sa problema ng mga magsasaka. Dahil nga nagreklamo silang wala ng ibang pagbibilaran ng mga palay. Sa sobrang takot, nagtatakbo at nagawid doon sa may fish pan. Tinawid daw nila ang tubig. Pero malalim at malakas ang agos, kaya kamuntik ng malunod. Buti na lang kamo, may nakakita sa kanya. Kundi, baka namatay. Sana magreklamo siya para kasuhan ang dalawang yun. Sana. Dapat kausapin ni Kapitan yung kawani ng Municipal Agricultural Officer para magdemanda. Kausapin natin si Kapitan para siya na ang magsabi doon sa kawani ng Municipal Agriculture Officer. Kailangan mabigyan talaga ng leksyon ang dalawang yun para mabawasan na ang problema ni Kapitan. Alam mo, Piring, sa totoo lang, ang bait-bait ni Kapitan. At may sasabihin ako sa iyo, ha? Pero atin-atin lang ito, ha? Ha? Ano yun, Veron? Parang lalo akong nai-inlove kay Kapitan. Veronica! Ay, bayaw. Palapit ang halalan. Bakit bayaw? Parang kinakabahan kaya ta. Hindi ko maiwasan ng nakaramdam ng kababayaw. Hindi ako kinabahan ng pinasok namin ang kuta ng mga rebelde noong nasa serbisyo pa ako. Nagipagbakan pa ako sa mga abo sayam. Pero ngayon ako nakadama ng kaba nang ako'y nagpolitika. Huwag kang kabahan, bayaw. Nasa likuran mo ako. Hindi kita bababayaan. Alam mo, tahimik kayo ng mga kalaban namin eh. Diyan ako kinakabahan sa katahimikan na nararamdaman ko niyan. Wala ka man lang makita sa social media na post nila ngayon. Wala rin din akong balita kay Tim Prosyo. Oo nga eh. Walang nakikita sila Pining at Veronica. Palagay ko, nadala na sila, bayaw. Alam mo, bayaw, masama ang kutob ko. Parang, ano na naman yaw? Anong kutob mo, bayaw? Parang may binabalak silang masama sa amin. Kaya yan ang pinangangambahan ko. Baka kapag malapit na talaga ang halalan, tsaka sila mag-post na naman ng paninira sa amin. Tulad ng sinabi ko, bayaw, huwag kang kabahan dahil kasama mo kami. Laban natin ito. Dapat matalo mo muli ang Tim Prosyo na yan. Dahil marami siyang ginawang anomalya sa bayan. Pero anong nangyari? Lagi siyang naabswelta dahil may mataas na tao siyang padrino. Yan ang hirap dito sa atin eh. Puro may padrino. Yan ang gusto kong maalis o mawala. Yan ang aking adhikain. Yung mawala ng anomalya. At kaya kong itaya ang aking buhay para maalis sa mga padrino-padrino na yan. Dahil yan ang kanser ng bayan. Pareho lang tayo ng adhikain, bayaw. Kaya susuportan kita. Kahit butas ng karayom, papasukin ka. Pare, parang walang nangyari. Ayan o. Malaya na tayo.
Bilib na ako sa iyo, pare. Siyempre. Ang dami mo palang padrino. Ayan na. Hinuli tayo kanina. Inilabas din tayo kaagad. Hindi man lang tayo inabot ng hapon. Pinakain pa tayo ng pulis. Dahil sabi ng padrino mo, pananagutin sila kung may masamang nangyari sa atin. Pare. Tauhan ni dating Vice Mayor Timprusio yun. Ganyan siya. Ka-impluensya, pare. Kaya kailangang manalong muli na Vice Mayor para may proteksyon tayo. Ano ang plano mo ngayon, pare? Uuwi tayo. Pero mamayang gabi. Baka makita pa nila tayo. At kung may gagawin silang programa o anumang plano ni Kapitan na yan, saka tayo lalabas at guguluhin natin silang muli. Hindi nila tayo maaaring sa pwera dahil kagawad tayong dalawa. Sige. Kung ano man ang plano mo, pare, sunod-sunuran ako sa iyo at hindi kita iiwan. Oo naman, pare. Magkaibigan tayo, kaya dapat lang walang iwanan, ha? Oo naman, pare. Kahit anong mangyari, hindi kita iwanan. Kung mamatay ka lang. Mamatay din ako pala. Mabuti naman kung gano'n. Hindi tulad ng ibang kasama natin dyan, na mga gunggong. Lalo na ang gusting na yon. Traidor yon. Mga tanga. Sunod-sunuran sila kay Karyong. Pero habang nabubuhay ako, pare, hindi ko siya papupurmahin. Sisiraan kong lahat ang proyekto niya. At sana mamatay na siya. Yan ang gusto ko. Ang sirain ng mga opisyal na mayayabang na tulad ni Karyong. Ayan, naresolba na ang problema natin sa pagbibilad ng palay at mais sa kalsada. Hindi na siguro magagali si Dandoy. Nasolusyonan na natin. Oo, Kap. Maganda yung mungkahin ni Kagawad Pedro Kaya di nagkaintindihan. Dahil walang koordinasyon sa atin at mga magsasaka. Wala nang disiplina ng mga tao sa pagtatapon ng kanilang mga basura. Pati nakabilad ng palay. Tinatapunan nila ng basura. Ang isa pang inireklamo na naman dito ay ang drainage natin. Umapaw na naman. Barado na naman. Oo, Kap. Nagbarado. Dahil sa kung saan-saan tinatapon ng mga dayami ng palay. Kaya kailangan namang ipalinis ang drainage natin. Tama ang sinabi ni Kagawad Gusting. Tulong-tulungan natin i-resolbahin ang lahat ng problema dito. Resolbahin ang lahat ng problema dito sa barangay. Kwan, ganito na lang. Pagkatiyatsiyan natin ang problema, may natitira pang 4 na problema. Okay lang ang problema sa magsasaka. Ang susunod ay yung baradong drainage. At ibibigay ko yan kay Kagawad Panol. Ang pamamahala. Kung kailangan mo ang pundo, Kagawad Panol, magsabi ka lang. Para alam namin, Pineng, ang paglalaanan ng budget. At masusolusyonan natin kagad ang problema sa drainage. Sige, Kap. Ako na lang ang bahala dyan. Salamat, Kagawad Panol. Ngayon, ang isusunod natin ay ang problema sa mga galang aso at pusa. At iba pang mga hayop, kailangan may pagbawal natin para hindi madumian ang daan. At sa iyo ko naman ibibigay ang pamamahalang yan, Kagawad Rubito. At ang problema naman sa mga nagiinuman sa tabi ng kalsada, ikaw na lang, Kagawad Gusting. Po, Kap. Ako na lang bahala dyan.
Kailangang madisiplina mga taong mahilig mag-inuman sa kung saan-saan. Tapos, nakalat-kalat pa sila sa daan. Kahit gabi na, nandyan pa rin sila, yung iba. Nagbabato ng bubong ng bahay. Kwan, kung ganoon, umpisa na natin kagad ang pagresolve ng mga problemang yan. Session is adjourned. Tutol kami dyan! Tutol ako dyan. Kagawad Asyong, ikaw! Mga buwisit sila, pare. Pagdating natin, umalis na silang lahat. Hindi man lang tayo kinibo. Nagtinatanong natin sila kung anong napag-usapan nila. Oo, pare. Mga Ang buwisit. bastos nilang lahat. Pati si Pining, akala mo kung sino. Inirapan ako ng 1 kilometro, pare. Ano? Ginawa sa'yo yun ni Piling, pare. Inidapan ka. Number 1 kagawag ka. Mas mataas pa ang posisyon mo sa kanya dahil tresurera lang siya. Kaya huwag kang matakot sa kanila, pare. Pati kay Veronica, pwede mo silang utusan. Hindi sila pwedeng tumangga. Baka hindi sumunod sa akin, pare. Huwag na. Nako, pare, huwag kang matakot sa kanila. Akong bahala sa'yo. Kahit dadalawa lang tayong magkakampi, pare. Hindi nila tayo kaya. Tatalunin natin sila. Maghintay lang tayo ng tamang panahon. At kapag dumating na yun, tatawanan lang natin silang lahat. Kaya, relax na lang, pare. Relax. Huwag kang matakot. Akong bahala. Sa ating sa atin ang huling halakhak. Tandaan mo yan. Pati ang Benito na yun, napansin ko. Inumangan ka ng suntok, pare, habang nakatalikod ka. Ano? Ginawa niya yan sa akin, pare. Oo, pare. Kitang-kita ko. Benito yun, Pati si Ambreng, nakita ko rin, habang nagsasalita ka, nagpunta sa likuran mo at inumang niya yung kamay niya sa'yo na parang babatukan ka. Ganun palang ginawa nila. Bakit hindi mo sinabi kagad sa akin, pare, para mabigyan ko sila ng leksyon? Hindi pwede yun, pare. Opisyal tayo. CBO lang sila, tapos gagalunin tayo. Kabastusan yun, pare. Halika. Sumama ka sa akin. Kuan, saan tayo pupunta, pare? Pupunta tayo kay dating Vice Mayor Temprosio. Isusumbong natin ang ginawa nila Karyong sa atin. Anong sinabi ninyo? Nagagalit si Kagawad Asyong dahil ginalaw ninyo ang drainage? Oo, Kagawad Gustang. Ayaw niyang paalis ang mga bumarang dayami sa tapat ng bahay niya. Hindi naman. Bakit? Kung ayaw niyang patanggal, hindi magbabara doon ng tubig. Saan dadalo yun? Yan ba namin? Sa Kagawad Asyong na yun. Magalang daw kami ng pwedeng daluyan ng tubig. Basta wag daw naming alisin ang mga dayami dahil malilintikan daw kami, sabi niya. Abay, sobrang ng Kagawad Asyong na yun. Oo nga Kung gano'n, hali kayo. Kausapin natin si Kapitan. Sabihin nyo sa kanya ang paghahadlang ni Kagawad Asyong sa inyo na alisin ang nakabarang dayami sa tapat ng bahay niya. Sige, Kagawad. Naabala niya kaming nagtatrabaho Oo nga Matatapos na sana namin sa araw na ito, nabala niya kami. Nabala talaga yun. Pero ayaw niya talagang patanggal yun. Kaya kung ayaw niya, wala kaming magagawa. Huli kayo. Pupunta natin si Kapitan. At isusumbong natin ang ginawa ni Kagawad Asyong.
Ano? Ginawa ni Kagawad Asyong yan. Tarantado talaga ang taong yun eh. Anong gagawin natin, Kap? Masyado rin pasaway ang kagawad na yun. Kwan, ayaw kong magkarap kami ni Kagawad na yun eh. Ayaw ka. Bakit ayaw makaharap si Kagawad Asyong? Takot ka ba sa kanya, Kap? Anong natatakot? Hindi ako natatakot sa kanya. O kung hindi ka natatakot sa kanya, bakit ayaw mo siyang makaharap? Nakaw, kung makakarap ko siya, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Baka mapatay kong animal. Kap, ikinasa mo ang baril. Makalabit mo yan. Makakalabit. Nakaw, Kagawad Gusteng, pumutok ang baril. Ano kaya yung putok na yun? Parang sa barangay hall galing ha. Ano kayang nangyari? Veronica, narinig mo ba yung putok ng barel? Oo, friend. Parang doon sa barangay hall galing ang putok. Diyos ko, ano kayang nangyari? Baka napunta doon si Kagawad Asyong at nabaril na ni Kapitan. Ha? Oo nga. Baka nabaril na nga niya. Halika, tingnan natin. Si Benito yung tumatakbong papunta rito. Ano kayang nangyari? Benito, anong nangyari? Pinang Veronica, si Kagawad Gusteng, binaril ni Kapitan! Ano? Benito? Totoo kayang nabaril ni Kapitan si Kagawad Gusteng? Mga gilo naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Presidential Decree number 17 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!